sarap ng tanghalian. Brunch and brunch. Brunch. Para nag-ano ako sa danggit eh. Sabi ko, lutuin ko dapat sa labas, kaya lang nag-i-snow. Sumasakit lalo ulong pag malamig. Yun lang. Yun lang. Kaya nagbuksan na kami ng kandila, binuksan yung pinto, electric fan. Kailangan. Sumigaw yung amoy. Pero sulit naman yan, lalo na to. Sasaw-saw mo dyan. Tapos may Ilocos na ano pangalan nun? Longganisa. Garlic. Sarap. Magkasang kagad ang kawali na pinaglutuan para hindi umamuhan. Yan ang aming weather today. May tuyo yan. Nag-i-snow. Sandok sa rice, sa fried rice. Sarap. Nakakamiss yan Tagal na. Tagal na nakakain yan. Kagabi pa ba naiisip to eh? Kagabi pa ba? Sabi ko bukas yan mga sakto dito lahat. Kaya kainan na. Let's go! Sarap yung fried rice na maraming garlic. Tapos yung pinagprituhan ng tinanggal ko lang yung mantika ng longganisa na pinagprituhan. Tsaka ako doon hinalo to. Brunch. Sarap, malamig pa ang panahon. Amoy na amoy yung garlic rice. Parang masarap din pag sa Pilipinas umuulan, di ba? Sa atin nga, nagkakape pa habang ito kinakain. Diba? Ayan, lumabas si Habi. Hindi natin ginagawa. Ayun siya, nagpo-photoshoot ng kanyang laruan. Ang lamig-lamig. Sakto kasi snow, nakapang snow yung attire ng mga Star Wars na eh. Yan biglang lakas lalo ng snow eh. Last na yan. Nilagay niya ng slow-mo yung Asa na yung dalawa? Yung dalawa? Oo nga Nakasuot ng pang Ayan yun yung dalawa niya. Warm sila, warm. Yan ang kanyang. Maya mga 1 minute siguro. Tingnan mo yung phone mo, iniwan mo rin sa labas. Amin nawala. Bantayan mo 1 minute. Baka pagbalik mo, wala na yung laro. Wala na rin yung cellphone. Balak pa iwanan ka mga 1 minute daw. May madaan lang dyan. Uy, sakto. Ay, sara na natin lamig. Mas snow na naman hanggang next week daw yung ganyan. Pero sana last na yan. Miss na namin ang mainit na panahon. Gininaw ka na? Tama na? Okay, palamig muna. Ay, medyo sumisikat ang araw kahit pa paano. Yan. Konti na lang lalabas na uli sila sa labas. Pero itong mga to, naiiwan na to. Ganda ng kulay niya yun. Babad na babad sana sa araw. Ganda din. Mapink na ma-orange. Yung balsak na ganda. Ito nahulog. Pero ito transfer na rin namin to eh. May mga anak siya eh. Cute. Kailangan may transfer sa maliit na paso. Wala na yung snow, no? Wala na. Ay, hindi, meron. Umaraw lang Bumilis. Ayan Lamig na naman daw. Gabi na kami nakapag-vlog ulit. Hindi na nasundan yung vlog namin kang natanghalian. Napanood kami kung ano-ano eh. Nanonood kami nung kasi may promo yung yung Disney na magkano?
1 something? 1 something, kaya lang US yun, kaya umaabot ng plus tax pa. Not bad pa rin. Umaabot ng magkano? 7? Oo. 6. So, umaabot ng 7. So, maraming mga series mga tsaka series, movie. pinapanood namin. Eh, nalibang na kami ito, gabi na. Tapos, day off kasi, syempre. Chill. tapos nanonood kami ng, sa YouTube naman, kung ano-ano mga documentary, tsaka mga vlog, ganyan. Napanood namin yung sa, CBC Marketplace. Yan. So, kumbaga hindi siya bulgar, pero nakakapangamba dahil sa mga estudyante, sa mga hindi lang sa international student, pati sa mga literal na mga estudyante talaga. Yung mga, syempre dito, di ba, karamihan mga working student. Iba kasi dito, di ba, mga umaalis na, nagsasarili na, di ba? Pagtungtong ng 18, yung iba, alis na sila sa parents nila, nagre-renta. So, may mga nag-aaral na, syempre, mahal ng renta, tapos nagtatrabaho sila, nag-aaral. Magkano lang ang sinasahod dahil nga nag-aaral at the same time. So, may mga may mga undercover sila na mga journalist nila na tumatawag. Kasi naka-post to sa marketplace, sa Facebook daw, marketplace, tsaka yung Craigslist. Nakalagay sa Craigslist, tsaka Kijiji yata, parang gano'n. Nakalagay yung mga mga advertisement na pre-rent. Di ba? Alam niyo naman sa Ontario tsaka BC, yan yung mga number 1 na malalaki yung mga renta. Pero yung nangyayari yun nung Chinagla, Toronto, di ba? Toronto. Nasa Toronto sila. Tsaka updated yun, tsaka parang tsaka marketplace yun last day lang yun So, ang nangyayari, nag-offer sila ng pre-rent na kapalit ano siya sabi? Friends with benefits daw. Na magre-rent ka pero wala no strings attached, pero gagawin mo yung gusto niya. Parang tapos meron pa ngang offer na pwede ko pang sagutin yung groceries. Grocery, may bayad pa kang 200 daw. Tsaka may allowance pa ibibigay kung gagawin mo yung gusto niya. So, syempre, may mga hindi naman kasi magkakaroon ng ganung mga bagay kung walang kumakagat, di ba? Meron yun. Meron mga kumakagat na mga desperado na estudyante na walang makuha ng trabaho, tapos wala pa. Makatapos, kaya lang syempre, ang hirap nun. Well, actually, meron din naman sa Pilipinas mga ganun Di ba? Yung mga college. Yung mga nauso din yun. Nauso din kaya dati hindi mo in-expect na meron. Kaya nag-gold kami, nanonood kami, Meron talaga pala. Ba? Meron din pala rito nun. Kaya lang, mapagsamantala talaga sila dahil alam ko walang naghahanap ng ganitong libre ganyan. Parang matanda pa nga kasi nagpunta siya ng undercover. Tapos minute niya sa Teams. Pina-message muna. Sa reply, o sige, nag-meet sila sa Teams. Ang requirements pa, sige, send mo sa akin yung picture mo. Kung ilang taong ka na, yung bio mo, parang resume mo na. Kaya lang, syempre, di ba? Medyo red flag na yun Bakit magre-rent kailangan pa ng mga ganun? Libre. Alam mo, may kapalit kapag pinatulan mo. Pero syempre, di ba, meron talaga siguro mga gusto na lang din maka-stay sa loob ng bahay na walang inaalala habang nag-aaral. Tapos ang nag-start dyan, alam niyo ba kung sino? Yung Santos? Siya, parang counselor sa ano ba yung Brampton ba? Hindi naman Brampton no? Hindi, nakalimutan ko yung lugar. Pero sa Ontario siya. Yung nag-start ng parang investigation yan, yung babaeng counselor na Pilipina pa. Santos yung apelido niya. So, niya na meron ngang ganun, binulgar niya doon sa council yung problema na ganun. Kaya lang, wala pa rin tugon yung mga pulis. Parang Tsangara, kasi nag-undercover sila para doon sa show lang. Sa show nga lang. Dapat pero yung ebidensya na yun nilagay nila na sinama nila sa pulis. Kasi nangyari, on the spot na kakausap o ganito, rekta na tabi tayo matutulog, gagawin mo tong gusto ko, ganyan.
Kung ayaw mo man, meron pa rin naman tayo ibang option na pwede kong gawin sa'yo, ganyan. Kung baga rekta na yung sagot, doon pala on the spot, pwede nang hulihin kung tutusin. Pero wala walang ginawa. Tapos tinry tawagan nung mismong, binababaan na siya. Binababaan, kasi walang polis, walang kahit na anong intervention na kung ano man. Yun, nagiging sobrang lax na ng mga batas dito sa Canada. Dapat yun, meron ng yan, di ba? Predator, na yun, parang ganun, di ba? Kasi, katwiran pa no lalaki, hindi naman sila minor. Kahit na. Parang, tapos nawagan siya, hindi mo ba alam na bawal? Sabi niya, both naman nag-agree. Hindi pa rin eh. Parang pa rin yung mga kabataan pa rin, parang 18, di ba? Dito kasi, di ba, usually, pagka 18, wala na, hindi na minor talaga yun. Kaya nga mauutak din yung mga nag-ano na yun. Hindi nila tinatanggal yung nila eh. Yung mga post nila. Kasi wala silang magawa dahil nag-agree yung estudyante. Hirap ng ganun. Kasi syempre, lalo na mga international student, hirap na sila sa tuition nila. Tapos sa ekonomiya pa rito. Saan magkano ng support para sa mga talaga? Galing sa gobyerno, para sa mga gano'n na international hirap. Student? Hindi na international. Lahat ng student na medyo hirap sa financial, di ba? Although meron naman talaga silang support once nag-apply ka ng student. Hindi kasi, yun nga, pag nag-apply ka ng international student, expected na may pera ka. Kaya nga, hindi susuportahan yung mga estudyante dito. Yung mga estudyante rito, na nandito na talaga, tiga rito na, yun na susuportahan ng gobyerno. Pero yung sa tuition pala makikita mo na kasi. Hindi, yung target niya hindi naman international, hindi naman lahat ng student, hindi lang international, lahat ng klase. Wala naman sinabing international. Pero marami nga pumapatol, although alam nila kasi nga lagpas na sila 18 Dapat nandun pa lang, 'di ba? Ay, alam mo na, red flag. Meron nagsabi, pag ayaw daw niyang gawin ng gusto ng lalaki, papatayan ng ilaw, papatayan ng tubig. Ibig sabihin, na siya, napunta na siya doon. Doon na siya, nag-agree na siya doon sa... Siya nag-Bulgar di ba? Nag-agree na siya doon sa gusto ng lalaki. Kaya lang, ayaw niya na. Ginagawa daw ng lalaki, papatayin yung ilaw. Kuryente. Just imagine, pag malamig, magtiis ka, malamig dyan, patayan ka ng hindi siya. Wala kang tubig. Ang hirap nag-intervene na raw yung family. Pumunta na yung family doon, sinundo na siya. Siguro, di niya na kaya talaga. Nagtumawag na. Hirap din ng ganun. Yung nakagandahan sa atin, yung mga anak kapag nag-aaral, walang inaalala kasi nakastay sa magulang. Pero kasi ibang lahi talaga, pag nag-18 sila, maalis talaga sa bahay. May mga kilala rin ako mga Pilipino. Kagaya ng kasama ko sa trabaho, di ba? Pagka 18 niya, pinaalis na siya ng nanay niya. Kasi puti ata asawa ng nanay niya, di ba? Oo, puti. Tsaka nagtatrabaho na rin naman siya nun eh. Ang hirap. Ang hirap na ngayon talaga. Kaya nagulat nga kami, meron pala niyan. Pinanood nga namin, naging interested kami. Pero, yung topic niya, talagang nangyayari sa Ontario. Ginawa ko din, nag-check din ako sa mga marketplace dito. Wala naman. Pero doon, Bulgaran nakalagay FWB. Tapos may meron pa nga, bigyan ko pa kayo ng allowance, 200. Tapos mga grocery. Tapos libre pa. Ay, hirap. Yun yung epekto ng ekonomiya sa... Kasi sobrang mahal na ng mga renta talaga. Yun ang epekto ng ekonomiya na nangyayari sa atin. Na, ayun nga, marami. Pero hindi basta kakayanin. Kung nag-check lang kayo ng mga website ng Government of Canada, talaga ang daming pinamimigay. Hindi mo alam kung umabot. Ayun nga. Kasi kurakot. Excuse me. Imbis na i-boost yung military presence or yung mga policing natin dito, palakasin nila, bigyan nila ng mas magandang di ba, ng budget. Wala kinakat pa nila yung budget kahit sa health nga daw di ba? Sa health, biro nyo, sa Edmonton, merong isang lalaki, naghintay siya 11 hours, namatay na lang. Sa sobrang magsusuka daw ata yun sa sobrang tagal. Kung ba inaabot na. Sa akin lang di ba? 10 hours ako, kung pumutok na yung gallbladder ko nun, wala na. Kailangan yung tipong bagsak ka na muna or talagang wala ka ng malay bago ka nila unahin. Pero hanggat may malay ka pa,
Antay ka dyan. Ay, naka. Yun yung mga epekto nung nangyari na pamumuno ni Trudeau sa liberal eh. Sabi nga niya eh. Kaya nga tayo lumipat dito Calgary eh. Mas tayo ng small town eh. Para kung kailangan ng ospital, saglit lang. Saglit lang. Hindi, tagal din. Although libre. Yun nga lang. Yun ang epekto nun, libre. Antay ka talaga ng matagal. Lalo kung emergency na. Tsatsagain mo yung ilang oras sa emergency. Wala sila yung mga first aiders lang ba yung dapat humarap. Kasi minsan, nung nakapila tayo doon, meron dumating, nahihiwa siya dito eh. Nahihiwa lang siya, ganyan lang hiwa niya. Kumbaga, hindi naman i-stitch yun. Minsan, tinitape na lang yun, di ba? Para magdikit. Ang tagal, naghintay siya doon eh. Tapos, kumbaga, parang kaya mo naman or may first aiders na gagawa nun para hindi na, dapat mayroong separation dapat yung mga madadali sana, nilalagyan na nila ng pila, tapos yung mga critical. Hindi, sa Pilipinas kasi meron yung di ba, pag pumipila ka, nilista mo kung ano yung problema, yung secretary pa lang, dine-designate niya na. Yun lang, sana nga maging maayos, kumbaga, gawan nila ng sistema. Kasi kung tutusin, libre. Ang ganda nga. Libre. Wala kang intindihin. Yun lang talaga. Sana mag-improve yung system nila na gaya na yung sa mga malilit na problema lang sa emergency. Di ihiwalay na nila yung mga talagang urgent. Marami ng kasi minsan ilan ang nasa pila, di ba? Di, tsaka sobrang ng batas dito. Kagaya nga yung para siyang predator na nag-aabang ng mga pambibiktima eh. Pinopost niya na, open. Na ganun nga, sex kapalit trend. Parang ganun na, rekta na eh. Rekta na nga talaga. Parang, syempre, ikaw, kunyari, international ka, wala ka talagang masandalan. Mapipilitan ka talaga na. Parang ang nangyari, ibabahay kita, pero walang commitment. Gagawin ko yung gusto ko sa'yo, libre ka lahat. Parang ka naman, slave ang labas nun. Sex slave. Sana maging maayos ang lahat. Kaya nga sana magkaroon ng pagbabago. Hindi na kami makapag-antay. Sana magkano na ng election. Election pala, uwi pala tayo ng Pilipinas. October. Ganun ba? Hindi, parang itong April yata. Spring yata yan. Sana, mapaga. Pero October kaso, I doubt na kasi na-empower na naman yung mga liberal through Carney. Tingnan natin kung ano mangyayari. Abang-abang na lang kami. Kahit saan naman may problema pagdating sa politika. Pero hindi naman tayo nagre-reklamo na maswerte pa rin at nandito nga tayo sa Canada. Pero sana lang may konting pagbabago man lang na matapos yung mga ganyang mga bagay, lalo na dun mga apektado yung mga kabataan, di ba? Yun, ang una-una. Yung mga next generation ng mahirapan. Kahit may pagbili ng bahay daw eh. Baka yung mga gaya nila Jonas and Jermaine, baka daw pahirapan na makabili ng bahay. Dahil sa sobrang mahal. Basta pinasukan ng politika yung isang gobyerno, lalo na yung mga corruption na yan. Wala. Parang tuloy-tuloy pa. Kita mo yung premier sa BC. Gusto niya magkaroon ng emergency power for 2 years. Tagal. Si EB, gusto niya hawakan yung walang makakapigil sa kanya. Sarili niya mismo. Sarili niya, Isa pa rin daw yung sa number 1 corrupt dito eh. Siya nagano ng safe supply, di ba? Safe supply. Pinayagan naman ni Trudeau. Silang dalawa. Pero anyway, yun yung mga politika lang naman. Mga update lang naman namin dito. Nakakapag-alala lang din. Gaya nung nangyayari na yan na may mga nagpo-post na ganyan. Yung mga kabataan kasi. Kabataan ng susi sa atin eh. Lalo dito sa Canada. Sila ang future, next generation eh. Kung dadaan sa ganun, wala pa man din. Sinusubok na. Nakukurap na kagad. Bata pa lang na na sila. Hanggang parang maging ma-normalize na sa kanila na okay lang yan. Yun yung mahirap napayagan. Sana makita ng gobyerno maging sino man yung mamumuno susunod masolusyonan yung mga ganyang problema. Tama. Makita yung mga ganun. Mga simpleng problema pero pag napabayaan lalaki. Wala, patong-patong na Patong-patong na nangyayari. Correct. Kami yan lang naman. Bukas back to work na ako. Sa isang day off na lang pero day off pa. Chill pa siya. Pero baka makuha na yung sasakyan nun.
Matatapos na. Tapos na. Next naman yung kotse. Paayos. So, paano guys? Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.